Muli po ay magandang araw at tayo po ay magkakasama na naman muli. Ang bilis lamang po ng isang linggo at ngayon po naririto na naman tayo upang mag-usap-usap tungkol po sa salita ng ating Panginoon. At kagaya po ng ating palagyang ginagawa, babanggitin po natin o isa-shout out ang mga pangalan ito. Ngayon po kami po ay nag-aanyaya muli sa inyo na magpadala kayo ng inyong mga pangalan. Kayo po mga nagsusubscribe, i-notify po kami upang kayo din po ay aming mabanggit sa ganitong pagkakataon. Number 1, Paula Aaron Presti Soriano, Lorena Puma, Monina Camano, Casmia de la Cruz, Erlinda Chavez, Jocelyn Feliciano, Dalia Bueno, Sabrina, Hazel May Puya, Eli Bante, Jeric Batiansila, Leonardo Padriquela, Roland Estubo, at Aida Almasco, Rico Gardan, Marlon Magsayo, Rosan Elcano, Adoracion Gato, Sopronia Razon, Alma Nantes, Riza Basilan, Miles Orpia, George de la Cruz, Romeo Tejada, Edna Colendres, at Lily Tolindino. Magandang araw po sa inyo lahat. Amin pong babatiin o isi-shout out ng particular ang mga taga rito po sa Puok ng Kapitan SDA Church sa San Pascual, Batangas. Magandang araw po sa inyo. At amin pong naalaman ang inyong pagnanais na kami ay makapunta sa inyong lugar. Sisikapin po namin mapuntahan kayo. Hindi lamang po namin mababanggit pa sa ngayon kung kailan po kami makakadalaw sa inyong lugar. Subalit kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay sumusubaybay din ng ating Solid Rock Ministries Lesson Quarterly Review. Magandang araw po sa ating lahat at sumaatin po ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang ating pong topic ngayon sa ika-13 suheto ay maghintay sa Panginoon. Alright, bago po tayo magpatuloy ay tayo muna ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kayo po ay lumalapit sa iyo. Nakikiusap na muli nawa kami pangunahan sa aming pag-aaral na ito. Salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakalooban ng pagkakataon upang magkasama-sama at magkatulong-tulong sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Harinawa na ang iyong banal na espiritu kasi mamatnubay sa bawat isa sa amin. Siya maghanda ng aming puso't isipan sa pangunawa at magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan ang iyong mga banal na salita. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulat, pagkakasala. Purihin at sambahin ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay Awit 27:14, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso, oo, maghintay ka sa Panginoon. Tayo ngayon ay nasa huling yugto na ng ating pag-aaral sa Aklat ng mga Awit. Tayo ay inihatid na sa isang pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos bilang manlalalang, hukom at hari. Sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas, pagtubos, at mga pagpapatawad, ang mga katangiang ito ng Diyos ang siyang maghahatid sa atin sa walang hanggang pagpuri at pagsamba. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng dakilang pag-asa sa muling pagdating ni Kristo at katiyakan sa kanyang patuloy na paggabay habang tayo ay naghihintay. Ang mga awit ay nagdadala sa atin upang tayo matutong maghintay sa Panginoon. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi paggugol ng oras na walang ginagawa. Sa halip, ito'y pagtitiwala at buong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Isang pagtitiwala na nakikita sa gawa at naririnig sa mga patotoo at salita. Ang paghihintay ay umaalim sa atin sa malungkot at masalimuot na mga karanasan dito sa lupa. Ito ay nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan sa lahat ng kaganapan sa mga lingkod ng Diyos. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-uusapan ngayon. Number 1, bilang mga Adventista na naghihintay sa Panginoon, ano ang ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon? Pangalawa po ay papaano nilalarawan ng isang anak ng Diyos na nag-mature na.
Number 3, ano ang nagbibigay pag-asa at lakas ng loob sa bayan ng Diyos noon at ngayon? Pang-4, ano ang nilalaman ng awit pangsaba at ano ang pag-asa ang taglay nito para sa atin? At pang-5, anong pag-asa ang ibinibigay ng Diyos sa atin sa gitna ng kadiliman ng kasalanan sa sanlibutan? Balikan po natin ang question number 1. Bilang Adventist o naghihintay sa Panginoon, ano ang ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon? Titingnan po natin ngayon dyan sa mga awit 27, 14. Ano ang sinasabi? Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ayan. So yung pong maghintay, ang sinasabi ay kinakailangan sa Panginoon tayo umasa. Ibig sabihin, hayaan natin na ang Panginoon ang manguna sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Sapagkat alam po ninyo, napakahalaga nito na ang Panginoon ang siyang tutulong at siyang gagabay sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi tayo magpapasya ng kung ano lang ang pumasok sa ating isipan. Kinakailangan kung ano ang dikta ng ating Panginoon. So dito po nangangahulugan ng kalagahan ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin ano ba talaga ang kanyang instruksyon para sa bawat isa sa atin. Ano ba? At tingnan mo pa dyan sa mga awit 37, 7 hanggang 9. Ano ang sinasabi? Ang sabi po dito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang katha. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay, ngunit yaong nagsisipaghintay sa Panginoon ay magmamana sila ng lupain. Ayan. So, ibig sabihin po, kinakailangan hintayin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Huwag tayong mahihikayat o maigaya doon sa mga taong sa tingin natin ay nagtatagumpay, nagkakamal ng maraming salapi dahilan sa kanilang mga pagsasamantala. Huwag po. Hayaan natin na ang Panginoon ang gumawa sapagkat alam ng Panginoon kung kailangan mong ikaw ay magkaroon ng maraming salapi. Alam niya kung kailangan mo ng kung anong mga bagay. Siya ang nakakaalam. So, hintayin natin na ang Panginoon ang magpala sa atin. Huwag tayong mahihikayat o maaakit na kagaya ng ginagawa ng mga masama na mga pagsasamantala, mga tinatawag nating korupsyon para lang magkaroon ng malaking halaga na kanilang kinakailangan upang makapunta sila kung saan nila gustong pumunta. Mga minamahal, ang Panginoon ay sadyang gagawa ng mga paraan at siya ang gagabay sa atin sa lahat ng ating pamumuhay. Kinakailangan magtiwala po tayo sa Kanya. Ano po? So, dito napakahalaga ng sinasabi rito na maghintay sa Panginoon ay kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, kinakailangan matutunan natin, hayaan natin na ang pagpapala nagmumula sa Panginoon, hindi sa ating mga sariling mga panukala o sa ating sariling mga paggawa na kahit labag na sa kalooban ng Diyos. Maraming gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos at nakikita natin na parang sila ay nagtatagumpay. Sumalit ang sinasabi ko, iyan ay pansamantala lamang sapagkat ang Panginoon maghukom at ang wika nga ng ating Panginoon Jesucristo, ano ang papakinabangin mo kung mapasayo ang buong mundo at mawala ang buhay mo? So, ang dapat nating papahalagahan ay yung buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Kaya hintayin natin siya na siya ang gumawa. Sa kasalukuyan natin pangailangan, ang Panginoon ang magkakaluyan sa atin. Kinakailangan gagawa tayo ng may honesty, sincerity,
and righteousness. Huwag tayong matutokso na tumulad sa paraan ng sanlibutan. Okay po, at ngayon naman po sa question number 2, paano inilalarawan ng isang anak ng Diyos na nag-mature na? Sige, tingnan natin dyan sa mga awit 131. Ano ba ang sinasabi? Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata. Ni nagsasanay man ako ng mga dakilang bagay o mga bagay na totoong kagilagila na sa akin. Tunay na aking itinitiwasay at tinatahimik ang aking kaluluwa, parang batang inihiwalay sa suso ng kanyang ina, o ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso. O Israel, umasa ka sa Panginoon mula sa panahong ito at magpakailan pa mas. Yan. So dito po, yung mga tao raw na ang ipinagmamalaki ay yung kanilang kayamanan, yung kanilang iniisip na mga tagumpay ay mga taong immature. Spiritually immature. So, kinakailangan tayo ay mahiwalay na ron na kagaya ng isang sanggol na ihiniwalay na mula sa suso ng kanyang ina. Alam po ninyo, itong sanggol talaga, kapag ka nagutom, iiyak. Kapag ka nabusog, tahimik na. Subalit, ang anak ng Diyos, kinakailangan mapanatag sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay, sa pagkakilala na mayroong Diyos na nabubuhay, na nag-iingat sa kanya. Ganon din po ang sinasabi sa Jeremias 9:23 at 24. Tingnan po natin ano ang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang naunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandaang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So, dito po natin makikita yung immature at saka yung mature Christian. Ano po? Yung immature, ang kanyang pinagmamalaki, yung kanyang kayamanan, yung kanyang karunungan, kaalaman na kanyang inabot sa kanyang pag-aaral. Ano po? Datapwat, ang matured na Christian, ang kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang parating binabanggit ay ang Panginoong napakabuti at nagpapala sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ito po ang dapat na namumutawi sa atin. Ibig sabihin, a mature Christian always testifies, nagpapatutuo sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang kanyang ipinagmamalaki sa buhay na mayroon siyang Diyos na marunong mapagpala, Diyos na mahabagin, Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga pangailangan. Datapwat kung ating pinagmamalaki, yung ating mga accomplishment, yung ating salapi, yung ating pinag-aralan, yung ating degree, yung ating posisyon sa lipunan, kapag yan ang ating kagalakan, yan ang ating katuwaan, yan ang ating naipagmamalaki, ibig sabihin, spiritually immature ka pa. So, kinakailangan tayo ay lumago sa pagkakilala, pagkaunawa na ang lahat na mayroon tayo dahilan sa Diyos, hindi dahilan sa ating sarili. Okay po, at ngayon sa ating question number 3, ano ang nagbibigay pag-asa at lakas ng loob sa bayan ng Diyos noon at ngayon? Tingnan po natin dyan sa mga awit 126. Ano ang sinasabi? Nang dalhin muli ng Panginoon, iyaong na magbalik sa Sion, tayo ay gaya ni iyaong nananaginip. Nang magkagawin na puno ang bibig natin ng pagtawa at ang dila natin ng awit, nang magkagayoy sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ginawaan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay. Ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikinatutuwa. Papanumbalikin mo uli ang aming nangabihag, o Panginoon, na gaya ng mga bati sa timugan. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay nagsisiani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng bining itatanim. Siya ay di sasalang
babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. So, mga minamahal, kinakailangan na patuloy nating iahayag yung mga paggawa ng Panginoon sa nagdaang araw sa kanyang bayang Israel. Kung paano siyang namatnubay sa kanila, paano siyang nagpala, paano siyang nagligtas. Ito ang dapat na maging pinaka-theme ng ating pag-aaral at ng ating pagsaksi, sapagkat yung kanilang tagumpay ay nagpapahayag rin ng ating magiging tagumpay, sapagkat kung paano sila ay anak ng Diyos, tayo man ay anak ng Diyos ngayon. At tayo ay makatitiyak na tayo ay magtatagumpay sapagkat sila ay nagtagumpay. So, dito, yung sinasabi na paghihintay sa Panginoon mangyayari sa atin sapagkat nakikita natin kung paano siya ay namatnubay, kung paano siya nagpala, paano siya nagligtas ng mga nagdaang araw. At yun din naman ang kanyang gagawin sa atin sa ngayon, at yun ang gagawin ng Diyos finally para sa atin. Tayo ay kanyang ililigtas, tayo ay kanyang dadalhin doon sa kanyang kaharian na kung saan wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng pagtangis, wala ng hapdi, wala ng kirot, sapagkat ang lahat ng bagay at wika ay babaguhin ng Panginoon. Ito ang mabuting balita na marapat na nasa sa puso natin, at ito ang mga bagay na marapat na isinishare natin sa iba, palibhasang ang ating Diyos kung paano naging tapat noon ay lalong magiging tapat ngayon. Sapagkat sabi nga ni Pablo, kung hindi nga ipinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak nang tayo'y mga makasalanan pa, ngayon pa kaya na tayo'y pinakipagkasundo na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa atin. So ito ang ating kinakailangang panghawakan. Ito ang dapat nating isi-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa sino man na ating nakatatagpo. At ito ang dapat na parating nagre-remind o binire-remind natin ang ating sarili na mayroon tayong Diyos na mapagmahal, mapag-aruga, at Diyos na nagpapanukala tapusin ang lahat ng kasamaan sa sanglibutan ito, at tayo'y manahang kasama niya magbasa walang hanggan. Number 4, ano ang nilalaman ng awit pang Sabat? At ano ang pag-asang taglay nito para sa atin? Thank you po. Atin naman tingnan dyan sa mga awit 92, ano ba ang sinasabi? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, na may panugtog na may 10 kawad, na may salteryo na may dakilang tunog na alpa. Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa, ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Kay dakila ng iyong mga gawa, o Panginoon, ang mga pag-iisip ay totoong malalim. Ang taong hangal ay hindi nakaalam, ni naunawa man ito ang mangmang. Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat ng manggagawa ng kasamaan, ay upang mga lipol sila magpakailanman. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman, sapagkat narito ang mga kaaway mo, O Panginoon, sapagkat narito ang mga kaaway mo'y malilipod. Lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay mangangalat. Ngunit ang sungay ko iyong pinatataas na parang sungay ng mailap na toro. Ako'y napahira ng bagong langis. Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga kaaway. Narinig ng aking pakinig ang nasa ko sa mga manggagawa ng kasamaan na nagsibangon laban sa akin. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma, sa tutubo parang sedro sa Libano. Sila'y mga tatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Sila'y mga bubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan, upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y aking malaking bato at walang kalikuan sa Kanya. Ayan. So dito po, ipinapakita na ang Diyos nagpapahalaga sa taong namumuhay ng matuwid.
Napakalaga yan sa Diyos at hindi niya kailanman yan kalilimutan. At ang Diyos gagawa at gagawa ng final na gawain para sa ikatutuwid at para sa ikabubuhay, magpasawalang hanggan ng mga namumuhay na matuwid sa kanyang harapan. Datapwat yung mga gumagawa ng kasamaan, bagamat sila'y nagtatagumpay tila man din dito sa ibabaw ng lupang ito, sila ay darating sa isang kawakasan. Sila ay tatapusin ng Panginoon. Sila ay mapapahamak. Datapwat yung gumagawa ng katuwiran, kanyang pagpapalain ngayon at lalo't higit sa hinaharap. Kaya kinakailangan tayo ay maghintay sa Panginoon. At yun po ang ating pinag-uusapan ngayon. Tayo maghintay sa Panginoon sapagkat siya ay Panginoong Diyos na matuwid at nagagalak sa katuwiran. Nagagalak sa mga gumagawa na matuwid. Datapwat siya ay napupuot sa lahat ng gumagawa ng kasamaan. Bagamat kanyang pinagkakaluban ng pagkakataon na sila'y makapagbago. Kaya kuminsan ay medyo tumatagal ang kanilang buhay. Sabi nga yung masamang damo matagal raw mamatay. Sapagkat gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos. Inibig ng Diyos na sila'y matuto, sila'y makaldawa na ang mahalaga ay ang paggawa ng katuwiran, paggawa ng ayon sa kanyang kalooban, sapagkat siya po ay mayroong panukala na tapusin lahat ng kasamaan at ayaw sana niya na ang kahit na sino ay mapahamak. So, binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa. Datapwat sa mga gumagawa ng matuwid, kinakailangan tayo ay ma-encourage. Patuloy tayong umawit, patuloy tayong sumamba sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoon nagagalak sa matuwid na mga gawa. At hindi na yung kalilimutan, yun ay bibigyan niya ng nauukol o karampatang ganti. Buhay na walang hanggan kasama niya sa lahat ng panahon. Okay po, at ngayon po sa ating pong last na tanong, anong pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin sa gitna ng kadiliman ng kasalanan sa sanlibutan? Ayan, tingnan natin dyan sa mga awit, 30, 4, 5, ano siya sabi? Magsiawit kayo ng pagpuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Ayan, kung mayroon akong paghihirap sa mundong ito, sa gumagawa ng matuwid, pansamantala lamang yan. At kung tayo na may nagkamali, ang wika, ang Panginoon ang kanyang galit, sandali lang. Sandali lang. Kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran, at nagpasya na ikaw ay susunod sa Kanyang kalooban, ang Kanya namang kagantihan ay buhay na walang hanggan. Tayo Kanyang lilinisin, tayo patatawarin, at ihanda niya para doon sa kanyang panukala na buhay na walang hanggan. Tingnan pa natin diyan sa Marcos 16:1 hanggang 8. Ano ang sinasabi? At nang makaraan ang Sabat, at si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay nagsisibili ng mga pabango upang sila magsiparoon at siya'y pahiran. At pagka umagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat ng araw, at kanilang pinag-uusapan sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan. At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat siya ay totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamta ng isang damit na maputi, at sila'y nagitla. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla. Hinahanap niyo sa Jesus, ang Nazareno na pinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapot magsayaon kayo, sabihin ninyo sa kanya mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan,
sapagkat sila'y nagsipangilabot at namangingitla, at hindi nila nagsasabi ng anuman sa kanino man sapagkat sila'y nang matatakot. So, mga minamahal, kung papaanong yung mga babaeng Maria na pumunta sa libingan ni Kristo na malungkot, ito'y napalitan ng kasiyahan. Yung kadiliman sa kanilang puso at isipan ay napalitan ng dakilang liwanag ng buhay at pagkabuhay maguli ng ating Panginoon. So lahat po ng kadiliman na ating dinaraanan sa sanlibutan ito'y papalitan ng malaking katuwaan, malaking liwanag ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan para sa mga nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya kapag binasa po ninyo hanggang sa Apokalipsis, ang sinasabi ng ating Panginoon, tingnan natin dyan sa Apokalipsis 22:16, ano at sabi? Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Alright, ang ating Panginoon po, siya ang maningning na tala sa umaga. Ibig sabihin, siya ang magbibigay liwanag sa atin matapos ang malaking kadiliman ng pakikipagbaka natin sa sanlibutan ito, darating ang umaga. Kaya tayo'y maghintay sa Panginoon sapagkat ang lahat ng ito ay kanyang tatapusin at ia-usher in niya yung liwanag ng umaga na kung saan tayo ay patuloy na magpupuri, sasamba sa Panginoon araw at gabi, palibhasan tayo ay pagkakaluban na niya ng buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan, wala ng kahirapan, wala ng pagtangis, wala ng pagluha. Sapagkat ang Panginoon, makakasama na natin. Siya ang morning star. Siya ang tala sa umaga na maghahayag sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos at magbibigay sa atin ng ultimate na kasiyahan. So, maghintay tayo sa Panginoon. At dito po muli, tinatapos natin ang ating pag-uusap-usap tungkol po sa salita ng Diyos. Sabalit iiwan po namin sa inyo ang ilang mga summary ito upang mas lalo po nating maunawaan ang ating pinag-aralan. Number 1, ang kayamanan ng sanglibutan ay tulad sa gatas na ninanais-nais ng mga sanggol sa pag-iisip lamang. Pangalawa, ang isang mature Christian ay hindi naghahambog ng kanyang kayamanan at kaalaman, kundi nagmamalaki ng pagkakilala at pagkilala sa Diyos na banal. Pangtatlo, ang pagliligtas ng Diyos ng una sa kanyang bayan ay garantiya ng kanyang pagliligtas muli ngayon sa kanyang bayan. Pang-apat, ang Diyos ay dakila na kaya niyang baguhin at kanyang babaguhin ang lahat ng bagay sa katwiran. At panglima, ang pusikit na dilim ng kasamaan ay papalitan ng liwanag ng katwiran ni Kristo na di na magtataga. Mga minamahal, sana po maghintay tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sa napakagandang aral na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ng aklat ng mga awit. Kung papaanong ikaw ay nagliligtas, kung paanong ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay na ito, kung paanong pinagkakalooban mo ng pagkakataon ng bawat isa upang makapagsisi sa kanilang kasalanan at tumanggap ng pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Salamat po at kami po iyong tinawagan sa pananampalatayang ito. Salamat po sapagkat kay Kristo mayroong kaming katiyakan ng buhay na walang hanggan sapagkat ipinagkaloob niya ang kanyang sariling buhay upang pangtubos sa aming mga kasalanan at ipinagkaloob niya ang kanyang sarili bilang patunay na kami ay minamahal at kami kailanman ay hindi mo pababayaan. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal Espiritu magkaroon ng ibayong pananampalataya, pagtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig, matutunan naming maghintay sa iyong pagkilos sa aming mga buhay.
at sa iyong mga kapasyahan. O ang banal, ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy na papagtibayin ang aming pananampalataya sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod pong quarter, magsama-sama tayo muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless us all.